Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, June 30, 2026, Tuesday. Nasa kalupaan na ng bansa ang low pressure area na minomonitor natin. Anumang oras inaasahan itong lumakas sa tropical depression at tuluyan ng maging bagyo. Alamin natin ang pinakabagong impormasyon dito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, may isang low pressure area na binabantayan na nasa coastal waters ng San Pascual, Masbate, habang ang southwest monsoon o habagat naman ay patuloy na nakakaapekto sa Palawan. Dahil dito, hati ang weather picture natin ngayon sa malaking bahagi ng Visayas, Bicol Region, Calabarzon, ilang bahagi ng Mimaropa at maging sa Metro Manila, mas direktang ramdam ang epekto ng low pressure area. Samantala, sa Palawan, habagat ang mas nangingibabaw na nagpapakapal ng ulap at nagpapaulan. Sa natitirang bahagi naman ng bansa, naroon pa rin ang posibilidad ng mga biglaang pagulan at thunderstorm dahil sa localized thunderstorm. Kaya kahit hindi direktang nasa sentro ng mas aktibong sistema ang isang lugar, hindi pa rin nawawala ang tsansa ng mga panandaliang malalakas na buhos. Ngayong umaga, ang low pressure area ay tinatayang nasa coastal waters ng San Pascual, Masbate. Meaning, ito ay nasa loob na ng bahagi ng bansa kung saan mas madali na nitong mapapalawak ang ulan sa mga karatig na lalawigan sa Visayas at Southern Luzon. Hindi man ito agad isang ganap na bagyo sa ngayon, sapat na ang lawak at moisture nito para magdala ng maulap na kalangitan, scattered rains at thunderstorm sa malawak na bahagi ng bansa, habang nananatili ito sa loob o malapit sa kalupaan. Ang pangunahing concern ay hindi lang ang mismong sentro nito, kundi ang lawak ng mga ulap at ulan na kaya nitong itulak sa mga paligid na rehiyon. Sa latest heavy rainfall outlook na inilabas ng Pag-asa dahil sa low pressure area, para ngayong araw inaasahan ng 50 to 100 millimeters ng ulan sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan at Capiz. Bukas, ang parehong dami ng ulan ay inaasahan sa Palawan at Occidental Mindoro. Pagsapit ng Thursday, July 2, ang Palawan naman ang nananatiling nasa heavy rainfall outlook. Mahalagang tandaan na pwedeng mas mataas pa rito ang aktual na dami ng ulan sa mga mountainous at elevated areas. Bukod pa rito, kung ilang araw ng basa ang lupa sa isang lugar, mas mabilis tumataas ang posibilidad ng flooding at landslide dahil sa significant antecedent rainfall. Para sa Metro Manila, Visayas, Calabarzon, Bicol Region, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon, ang forecast weather conditions ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Ang sanhi nito ay ang low pressure area. Ito ang malinaw na senyales ng LPA ngayon ang siyang pangunahing nagpapagalaw ng weather pattern sa malaking bahagi ng gitna at timog ng bansa. Sa ganitong setup, hindi lang ito simpleng paisa-isang pag-ulan, mas mataas ang posibilidad ng pabalik-balik na buhos sa loob ng araw at may mga oras na pwedeng mas lumakas ang ulan sa ilang partikular na lugar, lalo na kapag ang mas aktibong cloud bands ay tumama sa isang lungsod o lalawigan. Dahil ang forecast ay moderate to heavy rains, may malinaw na banta ng flash floods at landslide sa mga rehiyong ito. Sa Metro Manila, maaaring maranasan ng makulimlim na kalangitan sa malaking bahagi ng araw na may mga yugto ng ulan sa tanghali, hapon o gabi. Pwedeng hindi sabay-sabay ang lakas ng ulan sa bawat lungsod, pero dahil scattered rains at thunderstorm ang forecast, may mga lugar na maaaring makaranas ng mas malalakas na buhos sa maikling panahon. Sa Calabarzon, kapareho rin ang sitwasyon, may mga bahagi ng posibleng magkaroon ng mas aktibong thunderstorm development, lalo na sa mga lugar na mas malapit sa baybayin o sa mga bahagi na madaling saluhin ang moisture mula sa mas malawak na sirkulasyon ng low pressure area. Sa Bicol Region, mas dapat ding bantayan ang pagtaas ng ulan dahil malapit ito sa area kung saan pwedeng gumalaw ang low pressure area habang papalayo sa Visayas at patungong kanlurang bahagi ng bansa. Sa Visayas, mas malakas ang coverage ng ulan dahil kabilang ang maraming isla at lalawigan sa ilalim ng impluensya ng LPA sa Masbate, Romblon, Aklan at Capiz. Kapansin-pansin ang mas mataas na concern ngayong araw dahil ang ilan sa mga ito ay kabilang sa heavy rainfall outlook. Sa Oriental Mindoro at Marinduque, bagamat bahagi na ng Southern Luzon at Mimaropa, malinaw, nakasama rin sila sa koridor ng mas aktibong ulan. Sa mga lugar na ito, hindi malayong makaranas ng mga sandaling hihina ang ulan pero pwedeng bumalik ang mas malalakas na buhos kapag may panibagong rain band o thunderstorm cluster na dumaan. Kaya sa mga komunidad na malapit sa ilog, sapa at mga low-lying area, dapat seryosohin ang posibilidad ng mabilis na pagtaas ng tubig. Para naman sa Palawan, ang forecast ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Ang pangunahing dahilan dito ay ang southwest monsoon. Sa madaling paliwanag, habagat ang siyang mas direktang nakakaapekto sa Palawan sa kasalukuyan dahil bukas ang Palawan sa hangin galing timog kanluran.
mas madali nitong nasasalo ang moisture mula sa dagat, kaya kahit ang low pressure area ay mas nakatutok sa gitna at silangang bahagi ng bansa, ang habagat ay sapat para magdala ng maulap at maulang panahon sa Palawan. Ito rin ang dahilan kung bakit kasama ang Palawan sa heavy rainfall outlook bukas at sa Thursday. Kapag nagtuloy-tuloy ang habagat at nanatiling basa ang paligid, ang mga buhos ng ulan sa Palawan ay pwedeng magdulot ng flooding at landslide risk sa mga sensitibong bahagi. Para naman sa natitirang bahagi ng bansa, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers or thunderstorm dahil sa localized thunderstorm. Dito, ang ulan ay mas nakadepende sa local heat at humidity kesa sa mismong sentro ng low pressure area o sa mas aktibong habagat. Ngayon, pag-usapan natin ang hangin at kondisyon ng dagat. Para sa Southern Luzon at Visayas, inaasahan ng light to moderate na hangin na mula southwest to west. Ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.1 meters. Generally, hindi pa ito ang pinakamapanganib na kondisyon ng dagat, pero hindi rin ito dapat maliitin, lalo na sa mga baybaying mas bukas sa habagat at sa mga lugar na may kasabay na thunderstorm activity sa karagatan. Kapag may mga mas aktibong thunderstorm cell sa ibabaw ng dagat, pwedeng pansamantalang lumakas ang hangin at bahagyang tumaas pa ang alon sa loob ng maikling panahon. Para sa natitirang bahagi ng Luzon, light to moderate ang hangin na mula east to southeast, habang sa Mindanao ay light to moderate ang hangin na mula south to southwest. Sa dalawang bahaging ito, slight to moderate din ang coastal waters mula 0.6 hanggang 1.2 meters sa malaking bahagi ng Luzon hanggang 1.5 meters naman sa Mindanao. Sa kabuuan, mas maayos ang baseline ng dagat sa maraming bahagi ng bansa kumpara sa panahon ng direktang pagtama ng malalakas na bagyo. Pero kailangan pa ring bantayan ang mga biglaang pagbabago kung may mga thunderstorm na bubuo sa karagatan. Ayon sa latest tropical cyclone threat potential na inilabas ng Pag-asa, para sa week 1 mula June 29 hanggang July 5, may isang TC-like vortex o TCLV1 na present sa loob ng PAR at inaasahang tatawid sa Eastern Visayas hanggang Luzon area bago tumuloy patungong Hainan area na may increased up to high chance of tropical cyclone formation. Ito ang mas mahalagang dapat bantayan sa kasalukuyang tropical outlook dahil nasa loob na ito ng ating teritoryo at may malinaw na signal ng development. Ipinapakita na mataas ang posibilidad na mas lumakas ito habang gumagalaw sa loob ng ating area of responsibility. Bukod dito, may TCLV2 na forecast na lilitaw sa eastern boundary ng TCID na may moderate to high likelihood of development sa week 1. Ibig sabihin, bukod sa sistemang nasa loob na ng PAR, may isa pang posibleng sistemang mabubuo sa may malayong silangan at maaari ring maging mahalagang bahagi ng tropical picture sa mga susunod na araw. Pagdating naman sa week 2 mula July 6 hanggang July 12, pinapakita ng forecast na ang TCLV2 ay posibleng kikilos patungo sa northeastern portion ng TICAD at PAR na may moderate to high probability of tropical cyclone development. Bukod pa rito, may TCLV3 na posibleng lilitaw din sa southeastern boundary ng TICAD na may low likelihood of TC formation sa week 2. Dito, makikita na hindi pa natatapos ang tropical activity sa paligid ng bansa kahit matapos ang immediate period ng kasalukuyang low pressure area. Sa halip, ang mas malaking larawan ay nananatiling aktibo ang silangan at hilagang-silangang bahagi ng ating mas malawak na monitoring domain, kaya patuloy na kailangan ang masusing pagbabantay sa mga susunod na model updates. Manatiling nakatutok dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.